December 25 nga ba pinanganak si Jesucristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Pinanganak si Kristo ng spring kung saan naglabasan ang mga hayop at mainit-init na panahon. Ito ay mga buwan ng Marso, Abril o Mayo. Kung taon naman ang pag-uusapan, 4 AD ang birth year ni Kristo, ang taon kung kailan namatay si King Herod. Bakit December 25 ang Pasko o selebrasyon ng kanyang birthday? Nung unang panahon sa Europa at Middle East, December 25 ang pinakamahalagang araw para sa mga pagano dahil ito ang araw ng pista ng Natalis Solis Invicti. Ito po ang birthday ni Mithras, ang Iranian sun god. Dahil ginusto ni Emperor Constantine na maging popular ang Kristyanismo, sinabay niya ang pagdiriwang ng birthday ni Jesus sa mahalagang kapistahang pagano. Bus istis lox bonde, Luciat anti alis lox toa. San Mateo 5:14-16, you're the light of the world, make your light shine before others. Happy viewing yung tanan mga kaigsunan, yan nasa kitay laing tagaan o pagtagad. Post, no? Kanhi ni Kuya Kim, katibitaw katibitang matanglawin sa una, no? Umanaman lagi ang All Souls Day, sigurado dyan ko kasama ni ini ang Pasko na pud maoy, adlang Pasko na pud maoy ilang tirahon sa mga pinangga na itong tuas laing reliyon o mga sikta na mora magunda ilang trabaho sa panaway, labo, atake sa itong simbahan katoliko. Apan sa dali pa na ito hagpaton ni nga isutanan mga kaisunan sa makaisa patuguti ko nga mupaabot sa akong kinasingkasing Diyos nung panibaya ng inyong tanan. Inaot anaa mo sa maayong magkahintag, maayong paglawas, o maayong kabutang sa kinabuhi, aluyos sa mga hagit o hadla sa panahon. Sa laing bahin, ito na sa tagaan at pagtagad ko, post ni Kuya Kim lagi mga kaigsunan, sa kung ikaingon, taon-taon naman yung post, no? Taon-taon na ni siya. Pero Pasko naman lagi po, ibalik pag-post ni Jerwin Rutula, no? Background check lang gamay o background lang gamay. Kini si Kuya King kung mga kaigsunan, maayo gini siya nga medyaman. But sa tunod nga usa kini siya ka Iglesia ni Cristo sa Pilipinas nga gipahisto ni igsuong Felix Isagun Manalo, no? Yan itong July 27, 1914, mga dalilan na pamatingala nga negative din siya. No, kaya yung picture sa iyang programa, kini kasaulugan sa birthday sa tong Ginoo panahon sa Kapaskuhan. Og ambot ko, manamot pagkakaan siya o Christmas bonus, no? Kay may daghan diha nga sige pangatakis pag sa ulog sa Pasko. Pero masuk ko man sa kung dili kadawat og Christmas bonus gikan sa inyong trabahoan. By the way, karon natong balik-balikan pagtan-aw to post ni Kuya Kim, no, atong tan-aw na December 25 nga ba pinanganak si Jesucristo? Ayon sa mga eksperto, imposibleng pinanganak siya ng Disyembre dahil sa sobrang lamig ng winter sa Bethlehem, imposibleng ipinanganak siya sa isang sabsaban. Pinanganak si Kristo ng spring kung saan naglabasan ang mga hayop at mainit-init na panahon. Ito ay mga buwan ng Marso, Abril o Mayo. Kung taon naman ang pag-uusapan, 4 AD ang birth year ni Kristo, ang taon kung kailan namatay si King Herod. Bakit December 25 ang Pasko o selebrasyon ng kanyang birthday? Nung unang panahon sa Europa at Middle East, December 25 ang pinakamahalagang araw para sa mga pagano dahil ito ang araw ng pista ng Natalis Solis Invicti. Ito po ang birthday ni Mithras, ang Iranian sun god. Dahil ginusto ni Emperor Constantine na maging popular ang Kristyanismo, sinabay niya ang pagdiriwang ng birthday ni Jesus sa mahalagang kapistahang pagano. Okay. So, klaro kayo ang ekspresyon ni Kuya Kim nga ang Pasko, pagan tradisyon, no? Kaya gisunod ko nun ni Pitus Puntitos, no? Kung di pasabot, selebrasyon na ang Pasko sa mga pagano. Na kung ikaw nagsilibra sa Pasko, siyempre, may mo nasab kang pagano. No? So, mga gisunod, tinod baka aning explanation ni Kuya Kim, no? Nasubay ba kini sa kasulugan nga gisunod o gisugdan sa mga church fathers nato, no? Kato pa mga kategulangan nato sa pagtong Katoliko ba, no?
Mga kaigsunan, mao ni ang dugukan sa itong diskutanon karon. Apan sa dili pa ako muhatag sa akong pagtubag o mga paghusay, paghagpat ni ini mga kaigsunan. Ato sa tagaan o kahigayunan nga mao'y unang pasabot kini ko sa ka-born again sa una, sa kini kabatanon, pero nanikamot pagpangita sa kamatauran. Isa siya sa mga kaubanan sa grupo nga nagsangyaw dinhi sa social media sa pagtuong Katoliko, no? So ato pa usap kung kini ka-apologist, no? Ang ilang FB page o YouTube channel, pwede sabihin nyo nga mas maayo nga inyong i-follow para makakaton mo mga sayuran ba sa simbahan, mao ni ang Unboxing Catholicism. Kini mao si Burns o Casey, no? Mao ni si founder sa Unboxing Catholicism. So ato siyang paminawan sa iyang tubag sa isyo ni Kuya Kim kung sa iyang tubag. May ni Tagalog man sa siya. Bakit nga ba December 25? Una, napatunayan na po natin mga kaibigan, base po sa kasaysayan, hindi sa sabi-sabi, na bago pa po ipagdiwang si Sol Invictus ng December 25, matagal na pong ipinagdiriwang ng simbahan ng unang mga Kristiyano ang ika-25 ng Desyembre. Pero ang gusto nating sabihin na una po ang mga Kristiyano sa pagdiriwang ng Pasko bago ang pagdiriwang ng mga pistang pagano. So bakit nga ba December 25? Una, hindi sinasabi ng simbahan na December 25 talaga ang takdang kapanganakan ni Kristo. Wala po tayong doktrinang nagsasabing kailangan ninyong paniwalaan na mismong December 25 ang kapanganakan ng ating Diyos na nagkatawang tao. Ang sinasabi lamang ng simbahan, ginugunita natin ito sa ika-25 ng Desyembre dahil meron tayong historical at biblical na rason sa likod nito. Ano ba ang sinasabi sa atin ng mga naunang tagapagturo sa ating pananampalatayang Kristiyano? Si San Hipolito ng Roma ay naggawa ng komentaryo sa aklat ni Daniel noong AD 206. Bakit ko in-underline yung AD 206 dito? Dahil po si Sol Invictus itinatag mahigit 100 taon pa matapos isulat ni Hipolito yung referensya sa pagdiriwang ng Pasko. Ang sabi ni Hipolito ng Roma, ang unang pagparito ng ating Panginoon na sa laman kung saan siya ipinanganak sa Bethlehem ay naganap 8 araw bago ang kalendaryo ng Enero. Pangalawa, ito po napaka-biblical. Meron po tayong 7 puntong dapat maintindihan. Bakit nga ba ika-25 ng Disyembre ang Kapaskuhan? Una, ang petsa ng kapanganakan ni Kristo ay kasaysayang nakaangkla sa petsa ng paglilihi ni San Juan Bautista. Pangalawa, mayroong isang saserdote o pari na nagngangalang Zacarias na kabilang sa dibisyon ng pagkasaserdote o pagkapari ni Abijah. Pangatlo, sa panahon ng Haring David, ang mga pari ay nahahati po sa 24 na dibisyon at ang bawat pangkat ay may tiyak na schedule ng paglilingkod bilang saserdote o pari sa templo. Ayon sa mga pag-aaral, batay sa rotation, si Abijah, yung grupo kung saan nabibilang si Zacarias, ay nasa ika-8 pag-ikot at kinakailangan maglingkod sa templo ng 2 beses sa isang taon. Ika-4 na argumento, si Zacarias ay naglilingkod sa templo sa petsa ng paglilihi ni San Juan Bautista. So, ang araw na ito, kung kailan nagpakita ang anghel kay Zacarias at naglihi yung nanay ni San Juan Bautista, no, si Elizabeth, ang araw na ito ay natapat sa kapistahan ng pagsisisi ng mga Hudyo o Yom Kippur o ang araw ng pagbabayad sala, na sa ating panahon ngayon sa ating kalendaryo ay nasa Setyembre 22 hanggang 30. Here's the good thing, no? Matapos magpakita si Anghel Gabriel kay Zacarias, nagbuntis si Elizabeth ayon sa banal na kasulatan. Tradisyon po ng mga naunang Kristiyano at ng ating simbahan na ang araw at petsa ng paglilihi ni San Juan Bautista ay nasa September 23. Bakit po September 23? Dahil po ang pagdiriwang ng Yom Kippur ay in between September 22 hanggang September 30. Ikalima, ang Birheng Maria ay nakatanggap ng mensahe mula kay Anghel Gabriel na siya ay magiging ina ng Diyos. No? Noong araw na nagpakita ang Anghel na Gabriel kay Maria, ito po ay nasa ika-6 na buwan ng pagbubuntis kay Elizabeth. Ngayon, ang ika-6 na buwan, okay, ng paglilihi kay San Juan Bautista ay Marso. Kung ang paglilihi ay Marso 25, magdagdag po tayo ng 9 na buwan, ito po ay ika-25 ng Disyembre na ipinagdiriwang natin ngayon bilang Kapaskuhan. So, paano kayo ang pagpasabot ni Brother Burns, mga kaigsoon, no? Ang founder sa Unboxing Catholicism. Thank you kayo, Brother Burns, no? So, kung puno ng tagamay mga igsoon, agigdugang inspiration, kining ato sa tiramban gini, no? Na pagpasabot, aron yun madigest na to ang kamaturan.
bahay ini pagsaulog sa Pasko isip adlaw na tawhan sa atong Ginoong Kristo. Di abot na ta sa atong pangidaron karon, pero basin wala pag nato matino o maklaro, kining kasaulogan sa Pasko mga igsoon. Basin magkasugat ta og laing reliyon, ilabi na ning mga iglesia ni Manalo, sa Batista, Karaang Kalsada, or dating daan, no? Niya, mawalihan mo, pakikining Pasko, niya wala mo kahibalo, nga wala, mingon sila nga wala sa Biblia, wala mo kahibalo sa doktrina na ini. Patay mga igsoon. Kasi mo nga may balaan sa imong mga silingan, nga gihubol na ka sa sapa, no? Or dagat doon sa inyo. No, di ba kasluhan na dahil ka? Pagting paita. No? At disel ka manilig sa iyong silingan, siligi sa ang imong kagalingon. No? At disel ka mo ito sa bang pagtuo, sa bang sikta, kamutan na sa iyong pagtuong katoliko. No? So, okay. Paano yung atong explanation nini mga nasgutan ng mga igsoon? So, ito na ito kini, o mga referensya. No? Una, hindi tayo gamit na sa internet, no? Natin mga makita din ang mga referensya nga nato mga sinulat sa laing sikta, laing reliyon nga nagpamatuod ini, ug nga dili gyud kiniya nato masupag kay base man kini sa ilang mga doktrina usab. Ug uban natong gamiton ang standard references no naaman sad siya, although daghan man gid mga dokumento nga nagsuporta niini aron mapamatud-an nato nga si Kristo natawo gyud sa adlaw sa Pitsa 25, no? Pero need natin ipasabot kini kay daghan man gyapon dili utog sa kanila mga igsoon. Nga dili sila mo sa atong mga mapamatud-an apan ang Biblia nagpamatuod nga dapat tuhuan ko nato ang istorya mga igsoon, no? Tuhuan nato ang istorya. Pananglitan sa Job 8:8 mo ni atong mabasa, no? Nasa screen, no? Tanawa. Palandunga sa makadiyot ang kaalam sa mga karaan ug gunaw-naa ang kamaturan nga nakatunan sa atong katigulangan. Sa ito pa ang mga karaan nga pangitabo ato daw pamandong matut panihog, no? O katuno nato ang kamaturan nga gibansay sa atong mga katigulangan. Ginasunan no sa kini ni propeta Isaias 41:4. Unsay itong mabasa dinhi? Unsa ka importante ang istorya niya? Who was it that made that this happen? Who has determined the course of history? I, the Lord, was there at the beginning, and I, the Lord, will be there at the end. At binisayaw na nasubos, no? Kinsay naghimo niini, kinsay nagbuot sa dagan sa kasaysayan o history. Ako ang Ginoo nga naa diha sa danan o ganaa sa katapusan. So klaro kayo na dapat ato yung respetuhan ang mga history, mga igsoon kay kabubuton kini sa Dios. So balik ta sa itong hisgutanan, no? Ang atong unang kwaon ng sukaranan pagkamatuod nga si Kristo na tao, December 25. Atong basahon ang Wikipedia, mao ni atong makita, no? Okay. So mao na siya, nya atong gikuha lang gipadako ang katong importanteng butang ingon dinhi, the 8 days after his birth is traditionally observed 1 January. This is in keeping with the Jewish law, which holds that males should be circumcised 8 days after birth during a Brit Milah, no? Brit Milah ceremony, and which they are also given their name. So, klaro kayo nga traditional sa mga Hudiyo, no? Traditional sa Hudiyo, o giobserbahan sa atong balaang kasulatan sa mga karaang tao sa Daang Testamento nga 8 days bunyagan na yun ang bata, no? Nya si Kristo matud pa dire gibunyagan siya January 1. Okay, no, klaro kayo. So basta tingulo sa batong mga igsoon nga, di man ay standard reference kay itabon man ang nasa Wikipedia. Okay, gamitan na ito og laing standard sa reference. Okay, atong kudloon ang pagtulunan sa laing sikta panglitan ng Eastern Orthodox Liturgical Book, no? Akong gi-post na mo na siya, no? Pero atong basahon, naging diri nga while the Orthodox Church places greater emphasis on January 1 as the feast of Saint Basil the Great, it also acknowledges the circumcision of Christ on this date within its liturgical year, no? Calendar. Meaning, nag-abot si Wikipedia o ang taga-Eastern Orthodox nga simbahan, no? Nga January 1 mauni ang adlaw sa schedule sa pagtuli ni Kristo, meaning kung mauna ang adlaw, mauna sa ikawalong adlaw, human siya na tao. No? Lain pagod nga mga reference sa mga igsoon. O, niya sa
Anglican Church, Protestant begini, gikan si Akpolis Katoliko ni. Atong gingon, atong tanawon ang ilang book of common prayer, no? Sa ilang Anglican tradition. Gingon diri, many editions of the common prayer include January 1 as the feast of the circumcision of the face of the Holy Name Jesus, reflecting Anglican recognition of the day. Sa ito pa, January 1, mao na ang adlaw sa pagtuli o pagbunyag sa ngalan ni Kristo sa iyang ngalan, no? Circumcision feast, no? Pista pagid nga kasaulugan. Okay. So, ato sang tan-awon ni usa ka Oxford Dictionary. Tan-awon na to niya ra. The Oxford Dictionary of the Christian Church, no? 3rd edition, 1997, F.L. Cruz and A.E. Levenstone, ingon diri, Circumcision of Christ, page 336, no? January 1 commemorates the circumcision of Christ. Sa tupad January 1 gyapon ang adlaw sa pagsaulog sa pagtuli ni Kristo. Kini gyud kuan na gini standard reference gid gyapon ni siya unya nan sectarian gini pero gini no. Ato kining tan-awon diha sa New Book of Knowledge, the Children's Encyclopedia volume 16 page 280. Atong tan-awon na circumcision January 1 commemorates the circumcision of Jesus. Para tayo. So, vital kayo ang January 1, no? Okay, so, atong yun na pamatudan, na kining pitsa sa January 1, circumcised o gituli si Kristo. Siguro mautana mo, nga nung ako magyong i-emphasize ng January 1, isip adlaw magituli si Kristo, sumala sa ilang, sumala sa atong nabasa, o nga nung ingon animan, mao ba niya ang ilang balaod? Mga kaigsunan, ako nang i-emphasize, kinitungod kay dili ko mag-angkol sa akong inspirasyon bahayin sa December 25 nga natawa ni Ginoong Kristo. Kaya ubang mga sikta, ubang mga reliyon, ingon magod sila nga basta dili ubasa sa Biblia ang December 25, dili sila matuo. Mo na ilang gibasihan. Mga kaigsunan, mo ning ato ning i-explain ning istorya ni Kuya Kim nga dili gid daw mao ang adlaw matawa ng December 25. Mga kaigsuon, natural lang yun nga dili mabasa litra por litra. Diya sa mga kalendaryo, ang December 25 kay, in the first place, ang Biblia, no? Kining Biblia, dili ba ni kalendaryo? Nasuwatanan sa mga pizza, no? So, klaro mo lang mga kaigsunan. Okay? So, balikan na to karon ang reference ang ipanggamit na to ganina, no? January 1, mawang pizza nga di pa matudan nga gitulis sa Ginoong Hesus. So, nga itong buhaton karon, mo ni no? Atong kamatudan, sumala sa Biblia, gikan sa mga referensya, December 25 yun ang atong Ginoo na tao. So naon na itong pagbasa, ang Genesis 3, 10-11. Mo na itong makita, nasa screen, no? Genesis 3, 17-11. Ang kalalakinahan ninyo, o ang kalalakinahan ninyo, o sa maabot yung kaliwatan, kinahanglan magpatuli. Kini magpatuli, huwag nilipisot sa orang panahon, no? So karon kinahanglan tulion ninyo ang matag lalaki kung siya 8 nakadlaw. Lakip ang mga ulipon nga natao sa inyong balay o ang napalit ninyo gikan sa mga langyaw. Magmatuod kini nga dunay kasabutan tali kaninyo kanako. Nga sa ato pa, balaod sa Ginoo, balaod sa Dios sa Daang Testamento pa, nga pag-apo pagkatao sa bata, ikawalo kaadlaw tulion yun kay mao ni ang kasabutan o mao ni ang balaod nga gisunod sa karaang panahon mga kaigsunan. Now karon sa Galatia 4:4-5, mao nitong mabasa. Apan pag-abot sa panahon nga gitagal sa Dios, gipadala niya dinhi sa kalibutan ng iyang anak. Gipakatao siya sa usa ka babae nga nagkinabuhi, ilalom sa kasubuan o balaod. Aron tubuson ang tanan nga nailalom sa kasubuan, aron kita mamahimong anak sa Dios. Sa ato pa si Kristo, kay si Maria man, si Birhen Maria man ang yunahan, si Birhen Maria na ilalom sa balaod. Kung ingon tag na ilalom sa balaod, but pasabot nga kinahanglan, musunod siya kung siya nasa balaod. No? So, mao ni ang makamaturan mga igsoon. So, gining kasuguan sa Dios sumala sa Genesis 3:11, kinahanglan gyud nga sundon kani nilang Birhen Maria ug ni San Jose. Kasi kaulo ka adlaw tulion gyud ipatuli gyud si Kristo mga kaigsunan. Napangutanan, gituman na gid ka ni mga kaigsunan.
Sumaw niya itong mabasa, diya sa San Lucas 2:21, atong basahon, o nara, so walo na kaadlaw ang bata, so walo kaadlaw na ang bata, gihimo ang serimonya sa pagtuli kaniya. Ginganlan siya Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria, sa wala pa ipanamkon ang bata. Sa ato pa, no? Sa ato pa natuman yun, o ituman yun, nila ni Virgin Maria o ni San Jose ang kasuguan sa Ginoo. Okay, so manang gingon ako nga dili ta mag-angkor, dili ta magikan sa atong tinamban nga competition mga kaigsunan. Kung tinuod ba yun nga December 25 na taon ni at natawag yun itong Ginoo mo, niya itong pamatud-an karon. Susundo na itong formula, no? Sundi ko ninyo mga kaigsunan. Mao ni siya. Okay, so sumala sa balaod, eat this and circumcise po si Kristo. Mao mo na yung balaod. Bulok ka adlaw, diba? Ito mo nang i-discuss. So ato po ato, mag-counting ta backward from January 1. Okay. So kanang January 1 mga kaigsunan, mao man ang adlaw pagtuli ni Kristo. So una ang day 8. No, day 8 na siya. So kung backward lang ta, matras ta, sa December 31 di ay, no? Ikapito kaadlaw na human na tao si Kristo. No? Nya mao po na ang adlaw sa kaadlaw adto siya tulion. Okay. Sa December 30 ikaw kaadlaw human na tao si Kristo. Sa December 29, ikalima kaadlaw ka na human na tao si Kristo. Sa December 28, no, mao na ang ikaupat nga adlaw human, no, after na tao si Kristo. Sa December 27, tinamban gini, ikatulog kaadlaw ka na human na tao si Kristo. Then sa December 26, no, mao ka na ikaduhang adlaw human na tao si Kristo. O December 25, mao ka na ang adlaw sa dihang na tao si Kristo. Mga kaigsunan, klaro kayo, in December 25, mao gina ang birthday ni Jesus Christ. Klaro mo kita. Klaro mo yun. Tinamban kag kain na mga kaigsunan. So kung naglibo mo, i-review na pagbalik niya itong video, tanawan ninyo, kaya mao gini ang kamaturan mga kaigsunan. Sa latod, mga igsuon ko diyan ni Kristo, atong napamatud-an yun, no? O uban ni Brother Burns kasi, no? Sumala sa Biblia, o standard nga mga referensya, nga si Kristo, natawag yun sa December 25. O kini nga kamaturan, nagpabiin, nagituan, o gibalaan, sa kadaghanan sa mga Kristiyanos, no? Gawas lang atong mudawat lang pinaskuhan, na nasubang sikta, nga dili Kristiyanos, no? Kaya wala ka nagtuan, dili ka Kristiyanos, no? Sa ato pa, ikis di ay tong post ni Kuya King o giripos ni Derwin Rutula. No? Muna mga kaigsunan nga, dayon o balayon yun ang atong mga at pagsaulog sa Pasko mga kaigsunan. So kung ano na ka mo yung mga reactions, mga pangutana, ayaw kaulo sa pag-comment ka sa comment section, no? Kaya ito ka ng tubagon. Dili man diya dayon, tungod sa daghan nga lang mga pangutana, napatay uban nga maluwaton, apan ato gid ka na hatag panahon ang pagtubag nini mga kaigsunan. So sa mga usapa, daghan kayo salamat na usab sa inyong pag-uban kanako. Ang Dios manalangin kanatong tanan, labi na sa itong mga gibuhaton, padalanginan kita kanunay. Kung inyong nakita nga atong gihimo karon, nakatabang sa paglamdag sa atong pagtuong Katoliko, palihod, pagbilin mo glama dinhi sa atong FB page. Pinaagi sa pag-like, no? Aron na makita po nato nga naagid mo nakakita og ni uban kanako, no? Then i-follow na lang puting atong FB page o atong FB channel, atong YouTube channel, aron ma-update ka mo kung ano na pa tayo mga muabot kadaghan isbutaga, no? Then paki-share na lang sa aron ang uban makahibalo usab dinhi mga kaigsunan, atong mga kapamilya, mga igsoon, mga higala, i-share na lang po talihog, no? Hangyo lang, no? I-share na lang sa kaya ron, matuman na to ang gisugo sa magkausapan, nagsugog ang itong Ginoong Kristo diha sa pag-ingon, Bus estes lokstoa, dusiyat ante alis lokstoa. San Mateo 5:14-16, you are the light of the world. Let your light shine before others. Dengan salamat mga kaigsunan, o God bless kanatong tanan.